What's up mga bay? Ibablog ko ngayon kung magkano nga ba ang sahod ng isang training visa holder na mekaniko dito sa Japan. Kasi maraming nagtatanong doon sa group Automotive Mechanic Forum kung magkano nga ba ang sahod dito. Ngayon, ibablog ko na lang para mas madali. Kumpara nyo na lang yung sahod nyo dyan sa Pilipinas at sahod dito sa Japan kung saan kayo mas makakaipon. Pero bago ang lahat, ito muna, para lang to sa mga mekaniko. Magpaparapol ako ng OBD scanner kapag aabot ako ng 1,500 subscriber is magpaparapol ako ng isang OBD2 scanner para lang sa mga mekaniko na walang OBD2 scanner. Malapit na yan, 100 plus na lang yung kulang. Ang kailangan nyo lang gawin is mag-comment sa video ko para makuha ko yung pangalan mo tapos i-like nyo na lang. Kailangan nyo rin palang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo kung kailan ko gagawin yung raffle kasi hindi ko rin alam kung kailan ma-meet yung 1,500 subscriber na yan. Kasi ngayon nasa 1,370 plus pa. Kulang na lang mga 120 subscriber para abot ako ng 1.5. Pag abot ako ng 1.5, magpaparapol ako para sa mga mekaniko ng isang OBD2 scanner para lang sa mga mekaniko walang pang OBD2 scanner. Kaya ang kailangan yung gawin is mag 1 like, 1 comment para makuha ko yung pangalan mo. Tapos subscribe na rin para ma-notify ka kung kailan ko gagawin yung raffle. Malapit na yan, abangan nyo. Para lang sa mga mekaniko ha. Ngayon, bubuksan natin tong payslip ko para makita nyo kung magkano nga ba talaga yung sahod ko bilang isang trainee visa holder na mekaniko dito sa Japan. Para makumpara nyo kung malaki bang sahod dito kaysa dyan sa Pilipinas. Siya nga pala, bago ko tayo magsimula, ang sahod pala dito sa Japan is nakadepende sa lugar na iyong pinagtatrabahoan. Bawat prefecture dito sa Japan, iba-iba yung per hour na bayaran dito sa Japan. Dito yung data niya. Nakalista yan lahat. Una dito is Tokyo at saka yung Kanagawa. Tapos pangalawa is 909 na itong Kyoto, 909 per hour. Saka itong Osaka, 964. Ang sa akin naman, itong lugar ko is Fukuoka Prefecture, 141 per hour lang. Ayad sa trabaho ko dito sa Fukuoka. Kaya swerte kayo kung mapagtrabahoan nyo na kumpanya is nasa Tokyo. Kasi medyo mataas yung per hour doon. Cost of living dito sa akin, sa area ko, is mababa din naman. Tulad nito bahay. Isang lapad lang yung bayad ko dito. Tapos yung mga pagkain, bigas, medyo mas mura ang mga pagkain dito. Kaya okay lang na mas mababa yung per hour ko dito. Kasi pag sa Tokyo ka naman, yung mga bahay doon, wala nang isang lapad na bahay doon. Although mataas nga yung sahod mo, pero yung cost of living doon is mataas din naman. Kaya binabagay ng mga Hapon yung sahod mo sa cost of living kung anong area ka napabilang. Simulan natin, buksan natin to kasi virgin na virgin pa to. Ito ang kagandahan dito sa payslip nila is napakasilyado talaga, nakasil. Hirap buksan. Kung hindi mo alam paano buksan, abutan ka ng pito-pito, pero ito naka-design na to. Meron ka lang, anong tawag doon? Meron ka lang, yan, bukas na. Ito is sa month of August to na sahod. Month of August, 21 days. Di kayo ipakita ko, babalik ta rin yung camera para makita nyo. Yung sahod ko talaga, ay yung araw na may pasok ako dun sa month of August is 21 days lang and 168 hours. Walang overtime. Ang total na nagkinita ko dun is 148,344 yen. Tapos ito, may kaltas, kinaltasan ng mga sa insurance. Tapos tax, may tax kasi nababayaran ito buwan-buwan, medyo malaki. Ito sa bahay. Total na kinita ko is 148,344 sa isang buwan. Tapos ang lahat-lahat na kinalta sa akin is 33,960. Ang natira sa akin is ito, 114,384. Yan yung kita ko sa buwan ng August. Nasa 11 lapad. Ito yung malinis na kita ko sa loob ng isang buwan. Medyo mababa. Pero para sa akin, okay lang. Ngayon, so 11 na lapad, kukwintahin ko naman kung ano yung magagastos ko dyan. Babalik tayo natin ang camera. Sa 11 lapad, pinapadala ko sa Pilipinas is 8 lapad. Kita nyo ba? O baliktad. 50,000 yen. Yung pinapadala ko sa Pilipinas. Kung sa pagkain lang, sana, yung 80,000 yen, hindi na yan maubos ng pamilya ko. Yung sa 3 anak ko. Tapos, yung pagkain nila araw-araw, hindi nila yan maubos. Pero kasi, yung asawa ko is nagsisimula na siya na magpatayo ng sarili naming bahay. Kaya medyo
kunting ipon pa. Ngayon, ikukumpara natin yung sahod ko dyan sa Pilipinas at sahod ko dito sa Japan. Dyan kasi sa Pilipinas, yung sahod ko dyan monthly bilang isang ordinaryong mekaniko is 10,000 per month doon sa Davao City. Kung makakapag-sideline man, pero hindi naman yun talaga consistent. Minsan sa isang taon, bihira lang talaga makapag-sideline. Pero dito sa Japan, consistent, kikita ka talaga ng more or less 40,000 a month. Tapos yung trabaho mo dito is napakagaan lang, hindi tulad dyan sa Pilipinas. Kikita ka man dyan ng 30,000 per month, pero yung katawan mo bali-bali naman. Yung mga kuko kamay mo, mapupuno ng kalyo bago mo makuha yung pira na yan. Pero dito sa Japan, yung kuko mo malinis, parang hindi ka mekaniko, parang nagtatrabaho ka lang sa opisina. Tapos yung palad mo walang kalyo. Aminin natin mga mekaniko na kapag hihimasin natin yung hita ng asawa natin, masasampal tayo kasi nga matutulis yung palad natin. Pero dito sa Japan, ang ganda. Kaya sa mga mekaniko dyan na nangangarap mapunta dito sa Japan, it's sad to say, pero dahil sa pandemic na yan, parang hindi naman nag-stop ng hire. Balagi silang nag-hire, pero sa ngayon hindi muna nagpapapasok ng trainee ang Japanese government sa iba't ibang lugar. Kung pag-uusapan natin yung ipon, kung ikaw ay walang pamilya, yung parang single, wala kang binubuhay na pamilya, yung magulang mo lang at saka sarili mo, talagang makapag-ipon ka dito sa Japan. Pero kung pamilyado ka, makakapag-ipon ka rin, pero kailangan mo talagang isang tabi mo muna yung mga luho mo, unahin mo muna yung pamilya mo at saka yung ipon. Kasi mahirap talaga kapag nandito ka sa abroad. Tapos pag uwi mo dyan sa Pilipinas, ganun pa rin, wala kang ipon. Mas maganda kasi kapag may ipon ka. Kasi parang kung gusto mo magnegosyo, makapagpundar ka ng negosyo. Kahit kunting negosyo lang, makapagpundar ka. Sa mga mekaniko dyan na nangangarap, go kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa kung ganito lang ang sahod namin dito sa Japan. Di hamak na mas malaki naman kaysa sa sahod natin dyan sa Pilipinas. Iba kasi yung my experience mo dito sa Japan. Experience mo ang ganda ng Japan. Kita-kits next video. Sana stay connected kayo. Gagawa pa ako ng maraming video kung ano yung dapat gawin kapag nandito ka sa Japan.